Magandang araw po mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Logan McClane. Isang araw ay nagtipon-tipon ang mga kabalyero ng mga McClane sa kanilang training ground sa utos ni Patrick. Nag-uusap si Logan at Patrick tungkol sa village na kanilang ipapatayo sa kapatagan. Plano nilang masimulan ang pagsasaka bago tagsibol. Sinabi rin ni Logan na hinahangad niya na magkaroon ng magandang ani ang kanilang mga pamilya kaysa sa mga ninuno nila noon. Inaalala naman ni Patrick kung handa daw ba ang ibang mga pamilya na lumipat. Sigurado daw si Logan dahil ibibigay nila ang prioridad ng pagsasaka sa mga gustong lumipat sa village. At isa pa, mas maganda ang magiging kalidad ng mga bahay sa village kumpara sa mga tinitirhan ng mga magsasaka ngayon. Muntik na niyang makalimutan. Inutusan daw niya si Dwayne na mag-recruit na ng mga sundalo. Kapag naging regular na sundalo na daw sila, pwede daw bang si Patrick ang magsanay sa kanila? Pumayag naman si Patrick dahil sila daw ang maaaring maging susunod na mga kabalyero. Pero biglang seryosong sinabi ni Patrick na maganda ang trabahong ginagawa ni Logan pero sa kabilang banda, ang mga tao sa harap nila ay mga walang pag-asa. Kailan pa daw nagkaroon ng McClane ng dalawang paksayo ng mga kabalyero? Ang mga kabalyero ng McClane at ang mga kabalyero na mula sa Tesron ay kasalukuyang magkakasama ngayon. Nasa isang paksayon lang dapat silang lahat pero patuloy ang hidwaan sa dalawang kampo. Sinabi ni Patrick na naiintindihan niya na mahirap silang maging malapit sa isa't isa dahil sila mismo ang naglaban-laban hanggang sa kamatayan kamakailan lang. Pero akala daw niya ay maghahanap sila ng paraan para magkasundo at magampanan ang kanilang tungkulin bilang mga kabalyero. Ito ay dahil hindi sila gutom sa lakas. Kahit siya, si Patrick, ay patuloy pa rin sa pagsasanay para lumakas, si Logan na walang pagod na nagtatrabaho para sa teritoryo nila, pero ang mga tinatawag daw na kabalyero ay naglalaban sa isa't isa na parang mga bata. Matagal daw siyang nagpabeya sa mga kabalyerong ito kaya walang dapat sisihin kung hindi ang sarili niya. Sinabi naman ng mga sundalo na hindi ito kasalanan ng patriarch. Sa isip nila ay sana gawan ito ng paraan ng kapitan. Agad naman na lumapit ang kapitan kay Patrick at pinuri ito. Mukhang narating na daw niya ang pagiging isang advanced knight. Pero hindi nila inaasahan, sinabi ni Patrick na sisimulan niya sa kapitan ang pag-aayos ng kanilang mga ugali at tuturuan sila ng totoong swordmanship. Natakot ang ibang mga kabalyero nang nagpakawala ng isang napakalakas na atake si Patrick sa kanila. Sa isip ni Patrick, kapag ang mga sundalo ay pinapahirapan sa pagsasanay, hindi na nila maiisip ang mga walang kwentang bagay. Sisiguraduhin niyang dedisiplinahin niya ang mga ito at maipapamana niya kay Logan ang mga kabalyerong may kakayahan. Sa kabilang banda naman ay abala si Dwayne sa pagpirma ng mga dokumento ng mga McClane. Pero sa 20 taon daw niya sa pagiging administrator, hindi niya akalain na ang pagpipirma pala ng dokumento na hindi nag-aalala sa budget ay nakakasaya pala. Nag-uusap naman ang ibang administrador na para daw bang minomonopolyo ni Logan ang budget ng McClane. Nagalit naman si Dwayne sa kanila. Sigurado na may tamang dahilan si Logan para dito. Bakit naman daw nila kinu-question si Logan? Nabulag na daw ba sila dahil lang sa tumaas ang budget nila? Hindi daw ba nila alam kung nasaan ang gagaling ang pera ngayon? Gawin na lang daw nila ang sinasabi ni Logan. Pero biglang napatigil si Dwayne nang mabasa ang isang dokumento. Bigla siyang napasigaw at tinanong si Logan kung ano ang plano daw niya sa 10 milyong ginto na ito. Kalmado lang na sinabi ni Logan na kailangan niyang bumili ng mithril, mga 100 kilo. Hindi makapaniwala si Dwayne. Ayaw pa sana niya pero wala siyang magawa nang pinilit siya ni Logan. Gawin na lang daw niya ito total nagtitiwala naman siya sa kanya. Ano naman daw ang gagawin ni Logan sa napakamahal na mineral na mas mahal pa sa ginto? Makalipas ang ilang sandali ay nakipag-usap naman si Logan kay Philip tungkol sa mithril. Pero ayon kay Philip, kung balak ni Logan na bumili ng mithril para sa digmaan. Imposible daw ito, tila tinamaan ng kidlat si Logan nang marinig ang sinabi ni Philip. Bakit daw? Bakit ito imposible? Ayon kay Philip, ang mithril ay hindi lang nila basta-basta mabibili dahil may pera sila. Ito ay metal na naglalaman ng mana at 10 beses na mas matibay sa bakal pero 3 beses ba mas magaan kaysa dito. Malimit itong tawagin na pilak ng mga Diyos. Hindi ka daw basta-basta makakabili nito kahit mayaman ka pa. Dagdagan mo pa na 100 na kilo ang bibilhin mo ay mahihirapan daw talaga sila.
Kailangan nila ng kapangyarihan at impluwensya. Pero napangiti si Logan at sinabi kay Philip na kung kapangyarihan at impluwensya ang kanilang kailangan ay may alam siyang paraan. Makalipas ang ilang sandali, sa Kapitolyo sa mansyon ng isang makapangyarihang tao, ay may natanggap ang mga bantay ng isang mensahe. Galing daw ito sa kabukiran, sa teritoryo ng mga McLean. Kahit sila daw ay hindi alam kung saan ito. Pero sinabi ng isang bantay na ipaalam pa rin ito sa Duke pero baka masyado daw itong busy para masagot ito. Makalipas ang kalahating oras ay napakabilis na tumatakbo si Duke Felix Esperanza at tinanong kung may mensahe daw ba siya galing sa McLean. Hindi makapaniwala ang ibang bantay dahil dumating agad ang Duke. Ano ang meron sa kabukiran na yun, bakit ganoon na lang ang pagmamdali ng Duke? Binati ng Duke si Logan, matagal-tagal na daw nang huli silang mag-usap. Tinanong naman ni Logan si Felix kung kamusta ang kanyang kalagayan. Mabuti naman daw siya maliban lang sa isang tao na personal niyang tinuruan pero hindi siya binabalitaan. Natawa lang si Logan at sinabi na paano naman daw ang mababang katulad niya magbibigay ng personal na mensahe sa Duke. Alam niya daw ang kanyang posisyon. Napangiti lang si Felix at sinabi na magaling parang magsalita si Logan. Pero mabuti at nag-usap sila dahil gusto niyang magpasalamat kay Logan. Nalito si Logan kung ano ito. Tinatanong niya sa sarili kung may nagawa daw ba siya na hindi niya alam, o isang pagbabantay ito na tinatago lang ng Duke sa pasasalamat. Pero masayang binalita ng Duke na buntis na ang kanyang asawa. Binati naman ni Logan kaagad ang Duke. Salamat daw ito kay Logan. Pero sinabi ni Logan na bakit daw sa kanya magpapasalamat ang Duke ngayong siya mismo ang gumawa nito at ang kanyang asawa. Pero binago ni Logan ang sinabi at ayon sa kanya ay biyaya daw ito ng langit. Natawa lang si Felix. Pilyo pa rin daw talaga si Logan. Tama nga daw at biyaya ito sa langit at pati na rin sa pagsisikap niya. Pero lahat ng ito ay salamat pa rin kay Logan. Kung ipapanganak na daw ang kanyang anak, kailangan ni Logan pumunta sa Kapitolyo. Gustong magpasalamat ng asawa niya kay Logan. At habang nandirito daw siya sa Kapitolyo ay tuturuan siya ni Felix ng isa pa niyang teknik. Gulat na gulat si Logan at hindi na niya tinanggihan ang alok ng Duke. Pupunta daw siya sa ad ni Logan. Ngayon daw ay ito lang ang gustong iparating ni Felix sa kanya. Ano naman daw ang gustong sabihin ni Logan sa kanya? Nahihiya pa na sinabi ni Logan kay Felix kung maaari daw ba siyang humingi ng tulong para makabili ng mithtil. Mga 100 kilo para sa mga kagamitan ng kanyang kabalyero. Nabigla naman si Felix nang marinig ito at napagtanto na mukhang kailangan ni Logan ng kapangyarihan at impluwensya para makabili nito. Mukhang maganda ang negosyo ni Logan ng mga gamot na yun kaya siguro malaki ang kita niya. Tumawa lang si Logan at sinabi na parang ganoon na nga. Saad ni Philip ay kahit siya, hindi masyadong nagpupundar sa kanyang mga kabalyero, masyado daw mapagbigay si Logan. Sa isip naman ni Logan ay mukhang palalim ng palalim ang maling pagkakaintindi sa kanya. Agad naman na pumayag si Felix at pinahayag kay Logan na siya na ang bahala dito. Nagpasalamat naman si Logan sa kabutihang loob ni Felix. Hindi daw ito mahirap na trabaho, pero siguraduhin daw niya na makakarating siya kapag pinanganak na ang kanyang panganay. At kapag dumating ang panahon na yon, sana daw ay tawagin siya ni Logan bilang teacher at hindi na ang madidistansyang mga titulo. Nahihiyang sinabi ito ni Felix at agad nang pinatay niya ang komunikasyon. Pero si Logan naman ay hindi maitago ang saya at napasigaw sa tuwa. Kahit ang katulong sa labas ay nagulat din. Para maging isang disciple ng Sword Duke, isitong karangalan, hihingi lang sana siya ng kaunting pabor pero binigyan siya nito ng gintong lubid. Kailangan niyang pumunta kay Hamar para pag-usapan ang mga kagamitan na gagawin mula sa mithril. Pero napagtanto niya na kailangan magpahinga ni Hamar. Mas magiging maganda ang trabaho niya kapag nakapagpahinga. Pinuri naman ni Logan ang sarili. Isa daw siyang napakamabait na employer. Pinagpala daw si Hamar, pero lingid sa kaalaman niya, ay binabangungo si Hamar dahil kay Logan. Abangan po natin mga ka-recap ang mga pambihirang gagawin ni Logan McLean sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!